sa iban nga mga duog, no? O kung ayan kang sa ila dito, no? Met nga lawas kang dira, kag padayon lang kita sa pag-alagad gihapon sa akong Ginoo, no? Kag salamat sa inyo padayon man nga pag-upod, no? Sa sining live stream naton through Facebook. Kag salamat kag subong man sa aton iban nga mga viewers, no? Ayan mga utod naton sa Ginoo ina sila. Salamat man sa inyo padayon nga upod sining pagtuon naton. Okay? Kay diri kita sa aton mga Biblia, mag-start na lang kita para madasig kita. Sa aton mga Biblia. Okay, good morning. Nene. Diri kita sa libro sa Galatians chapter 3 verse 28. Galatians 3:28. Galatians 3:28. Nada siling dira alin na natin sa verse 26. For ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew or Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. Okay? Sa aton ginbasa diri bagulang ini ginsambit ni Apostol Pablo sa iya libro sa mga taga-Galasya. Kag ginapaathag niya ini diri sa mga tumuluo sa sini nga simbahan. Nga siling niya sa verse 26, and ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. Kamo mga anak na sang Dios paagi sa pagtuo nayara kay Kristo Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Madamo sa inyo nga sadto ginbutisuhan sa kay Kristo kag ginbutang man sa kay Kristo. Baptized into Christ, have put on Christ. Ang kalimbawa niya siniti bautiso sa kay Kristo kag gin put on Christ. Ginbutang kita sa lawas ni Kristo, no? Taton pag intra kita into Christ and put on Christ. Bahin kita sa iya lawas. Ariyo sa isa kalawas may nagakalain-lain nga parts of our body kag may ulo. Ang ulo si Kristo, ang lawas amo ang iyang ang simbahan ay mga kanakan. Kag silindir ni Apostol Pablo, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all the one in Christ. Wala sang Hudiyo o Griego, wala sang gapos o kun hilway, wala sang babae o kun lalaki, kay kamo nangin isa, kay kamo tanan isa sa kay Kristo Jesus. Okay? Ang pamangkot sini, ang ini nga bersikulo nagambal ini sang unity kang equality sang mga tumuluo nga yara kay Kristo Jesus. Unity and equality. Taton pa unity, nag-unite kita, nag-isa kita. Kag nagapakita sang equality. Okay? Yang baldira, neither Jew or Greek, neither bond nor free, neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Unity and equality.
So tiguluhan naton ini, we are all one in Christ. We are all one in Christ. Kita tanan isa sa kay Kristo. Nag-isa kita sa iya. So regardless kang aton nga mga background, kag aton nga social status, sa aton nga pagpangabuhi, no? Ano ang aton background, ano aton nga social status, sa aton mga kahimtangan, ini ang ginbasa naton nga unity and equality nga nagapakita ini nga bersikulo. May mga distinction kita. Mas nga distinction, may nakakalain-lain kitang ethnicity, gambal kag aton mga aton nga mga ano nga kultura kita, ano nga social status naton, ako ng social class, ako ng gender naton, are no longer barriers. Hindi siya barriers para sa aton to spiritual unity sa Ginoo, no? Gin-isa niya kita. Tiyang pamangkot, diin kita nag-isa. Din kita nag-isa. Silin sa blang kasulatan in Ephesians chapter 4. Kadto kita sa Ephesians chapter 4. Ginpakita diri ang kung diin kita nag-isa. According to kay Apostle Pablo, nga nagasiling sa Ephesians chapter 4 verse 4, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all. Piktura yan, no? 7 unities nga gin-isa kita. Gin-isa niya kita sa ano? One body. Mutos naton kay na nga ang mga Kristohanon ginkabi kita nga one body. Kagang aton nga head is the Lord Jesus Christ. One body, one spirit, one hope, ara dira, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Isa kita kalawas, isa ka espiritu, amurang balang espiritu, nga ara sa aton mga tagipusoon, nga ginsilyuhan kita, kagina nga pagkasilyo, tubtub sa pagbalik sa aton Ginoo in the rapture, ara dira ang balang espiritu nga nagasilyo sa aton tanda nga kita ginpanag-iyahan sa Dios. Pagi sa balaan nga espiritu. In Ephesians chapter 1 verse 13, ginabalik-balik na to nina nga bersikulo, no? Nga nagapamatuod nga kita iya sa Dios. Silin sang Ephesians 1:13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of your inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Now, gin-isa kita sa lawas, sa kalawas, isa ka espiritu, isa ka paglaom. May paglaom kita. Isa ka Ginoo, isa ka pagtuo. Ang aton nga pagkilala sa aton nga pagtuo nga si Kristo Jesus namatay, ginlubong kag nabanhaw para sa aton nga mga sala. Isa ka baptism, bautismo, nga nagasimbolo kang iya nga death, burial, and resurrection. Baptism, kag isa man ka Diyos nga atong ginalagad. Isa. Okay? Isa ka Diyos, hindi tatlo ka Diyos, ha? Isa ka Diyos. Kag makita naman gani sa sining ginatudlo sa mga kasulatan sa 1 John chapter 5 nanungod bala sang ginsabit diri sang Godhead. In 1 John chapter 5 verse 6, 7 and 8, nga kung kita isa sang Ginoo, isa ka lawas, isa ka espiritu, paglaom, Ginoo, pagtuo, bautismo, kag isa ka Dios. Bisan ang Godhead gani ang
Ang Diyos may tatlo man siya, nga ginsambit diri in 1 John chapter 5, verse 6, 7, and 8, nga nagasiling diri, this is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. May tatlo ka record dito sa heaven, Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. Tatlo. Pero nagano sila? Isa sila. Isa. Gambal kang unity. Kag-ayan ang ilaki nga equality. Equality. Ha? Wala isang labaw dira. Okay? Kag, dugang pa, and there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree in one. Diri gani sa duta, may kwan man, nagapamatuod man, ang espiritu, tubig, kag ang dugo, kag ini sila nga tatlo nag-agree. Agree in one. Ini, hindi naton gid tuman nga matag-share kung ano ining ang bot silingon ni John. Ang spirit diri siyempre way kita duha-duha, this is the Holy Spirit. Kag ini ang water and the blood, siling sa iban base ko naghambal ini sang iyang humanity. Humanity kay niblang ang bata, ang bata siyempre naghalin sa sperm cell, kag mag-unite sa egg cell. Okay? Kag sa muli, ang embryonic stage niya, mag-develop siya sa isa ka fetus, ay formiro rin sa zygote, fetus, no? Ma-develop, kag isa ka bata, mapurma sa lawas ang bata, no? Ginapamangkot naton, di nagsugod ang kabuhi, ang sabat nila, nagasugod ang kabuhi sa tion nga mag-meet ang sperm cell, kag egg cell, dira sa zygote. Ang ini nga verse ay nagahambal bala ini sa iyang nga humanity nga si Jesus nga sadto anay didto na siya pero nagkari sa sining kalibutan pagi sa iyang nga humanity. Nangintaho siya anay halin sa water and blood nga nagdevelop embryonic stage kag nataho siya. Basi diyan man kara nga ang blang espiritu ang kabuhi. Niblang ang the Spirit, the Holy Spirit is the Spirit of life. Amura ang espiritu ng kabuhi. No? Ang bata dito pa lang sa tiyan sa iyang nga iloy, may kabuhi na siya. Okay? Unlike sa kay Adam, nga ang Diyos nagpurma, anay kang lawas, structure sang lawas ang tao, kaginhoy pa niya, kag ang lupa nga gindiyon sa giyakamot nangin buhi nga tao. Okay? Napurma na siya nga daan. Kaya ginatanaw naton diri nga amo man dia ang tao, no? Sa di nagsugod ang kabuhi, didto pa lang sa tiyan sang iya nga iloy, may kabuhi na siya. Ha? Nga ginhatag sang Ginoo. Tiga ini nga verse again, naghambal sang possibly sang humanity ni Lord Jesus Christ kay siling sang Bible diri, and there are three that bear record in witness in earth, the Spirit and the water and the blood, and these three agree in one. No? Agree in one. Kag saysay diri ni John dugang nga ining si Kristo Jesus nga anak sang Dios according sa verse 20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true. And we are in him that is true, even in his Son, Jesus Christ.
This is the true God and eternal life. So meaning, ining record sa heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, dito naka-record sa heaven, dito si Jesus, pero naglabot siya nga nangin mao siya, nag-agi sa iya nga humanity, kag sang uli, nagapamatuod, kag nagapakita nga ining anak sang Dios nga natawo sa isa ka ulay, naghambal sa iya nga humanity, but siling ni John, this is the true God and eternal life. Ang aton Ginoo may dual nature siya. So, we believe nga ining a verse gambal kang incarnation, no? O kung the incarnation of the Lord Jesus Christ. God was manifest in the flesh. Nangin tao siya. Ayhan, ang ining a verse gambal man sang the Spirit, the water, ayhan nagasimbolo kang pulong kang Dios, kag ang blood ri nagambal kang dugo man ni Kristo sa cross ang Kalbaryo. Okay? Ayan, may duwa kita nga nakita diri nga interpretation. So ang nakita talang diri again is according to the Bible, and these three agree in one. Okay? And these three are one according to verse 7 and verse 8. Now, ini ginapamangkot naton kay na diin kita nangin isa. Siling naton kay na nag-isa kita sa Ginoo, one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. Dira kita gin isa sang aton Ginoo. Nga ina naghambal kay na ang verse sang Galatians chapter 3 verse 28 nga ginbasa naton, there is neither in verse 28 nga nagasiling Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Wala sang Hudyo, wala sang Grigo, wala sang gapos o kun hilway, waay sang lalaki o kun babae, kay kamutanan na isa, kamutanan isa sa kay Kristo Jesus. Unity and equality. Okay? Number one diri nga ipakita naton ang gitawag nga unity and equality sa ginsambit diri nga neither bond nor free. Okay, good morning manan. Neither bond nor free. Nagambali kang the servants and the master. Relationship. Halimbawa, abi kun ang servant Bible believing, kag ang master is also Bible believing master. Nami ang harmony sa sulod sang balay, manami ang ilang relationship. May mga OFW kita nga ara sa ibang nga pungsod. Swerte, gamit ang word nga swerte. So, sabihin mo, swerte ako ba? Mo jackpot ako ba? Ang akan amo, ang akan employer, Christian? Diba, no? Yes. Kay gapati kita, basta Christian, hindi man siguro gid 100%, pero daw, makuan ang tsansa, ang porsyento bahal, basta Christian ang imo nga kuan gani, no? Employer, nagapati ka nga nami ang effect. Okay? May di dyan sa amon nga siling niya maglakat kanira nga mga employer kay ti Singaporean. Ginadala niya kami sina sa simbahan. Ti Christian mo, no? Ti siling niya magsweldo ganira, ginapasubrahan na pa. May mga bonus pa. Bawo ka nami, no? Siling niya ti magpauli ako sa Pilipinas bakasyon, ti round trip ticket, no? Daso may balon pa ko. Yes. Kanami isang effect din man. Basta ng isa ka employer gali isa ka tumuluo. No? May ibang baw siling nila, no, ang kanbla, may mga OFW kita nga hindi man namin ilang kuan dito sa ibang nga pungsod, ng mga countries, no, mga non-Christians ba lang nga country. Hindi man tanan. Pero
inigapakita bala nga ang isa ka relasyon sang servant kag master basta nga may nagapatenga nga amo ang Ginoo sa ilang nga kabuhi manami ang nangin resulta. Okay? Anong hambal diri sang Bible in Ephesians chapter 6 verse 5? Ephesians 6:5. Siling sang Bible diri, servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Ginsabit rin Apostol Pablo nga kamo nga mga ulipon, magmatinumanon kamo sa inyo nga mga agalon, suno sa unod, nga may kahadlok kag pagkurog, kag in singleness of your heart as unto Christ. Sundan ninyo ang inyo nga mga agalon. Not with, verse 6, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Okay? And also verse 9, ari naman para sa mga masters, and ye masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. Isili niya, kamo nga mga masters, himuan nyo man ang amo nga mga butang. So meaning, maghimo kamo sang maayo man sa inyo nga mga ulipon. Trataran ninyo nga nangin part ng inyong nga pamilya, no? Part of the family ang inyo nga mga sulugon. Okay? Tiya mo ni siya, no, ang balansi nga tudlo kang pulong kang Dios sa sining the relationship between sang servant and the master. Nga kung mga tumuluo sila pariho, so makita ang manami nga pagtratar kang master sa iya nga servant. Okay? Bunga kang ila nga unity siyang aton nga kaimtangan sa mata kang Dios nga kita we are united and equal kita sa atubangan sa Dios. Unity and equality. Kagdugang padre in Colossians chapter 3 verse 22. Colossians 3:22. Dasigan ta nga atong mga verses. Colossians 3:22. Ang message, amo man gyapon ang ginambal ni Paul diri. Colossians 3:22 nga nagasiling, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord, and not unto men. In chapter 4, verse 1, masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that ye also have a master in heaven. Pariyo ang saysay ni Apostol Paul sa libro kang Episo kag sang Colosi dito. Bahin sang relationship sang servant and the master. Tiyan mo ragaling both kung sila mga Christian, makita mo gid ang practice, makita mo gid ang maayo nga relationship. Okay? Diri sa Bible may isa ka tawo nga ngalan si Onesimus. Si Onesimus nga ini ulipon ini siya ni Philemon. Kag sa ulihi way kita kamaan gid kun ano ang natabo diri. Base may butang dirigid nga nahimo si Onesimus nga hindi maayo kay Philemon nga iya nga master. Karon naglakat si Onesimus base bala nga may ginkuha siya nga something kag nagpalagyo. Kag sa iya ginpalagyuhan nakabati siya sang pulong kang Dios pagi kay Apostol Paul. Ginsaysayan ni Apostol Pablo siguro ginsayan na maragoro base nga natandag siya sang minsay ni Apostol Pablo kag ginsaysay niyang iya inagihan sa iya nga amo nga si Philemon nga muni ginimo ko sige nga saysay na Apostol Pablo tubtob nga nagtuo sa kay Kristo Jesus tumuluo ron si Onesimus kag sa muli ginsulatan ni Apostol Pablo si Philemon sila ni Philemon bato na liwat si Onesimus
Sang una, kung hindi siya profitable, hindi siya mapinuslanon, nakahimo sa sayop sa imo, subong batuna siya, kag kabiga nga ang iya ginimo, ibutang sa akon. No? Charge that on mine account. Ibutang ina sa akon nga posisyon ang iya nga ginhimo. Tanawan nyo sa the book of Philemon. Philemon chapter 1. The book of Philemon. Okay. Titus and then Philemon. Sa verse 1, nagasiling diri, Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother unto Philemon, our dearly beloved and fellow laborer, and to our beloved Apphia and Archippus, our fellow soldier, and to the church in thy house, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God making mention of thee always in my prayer. Siling niya, nagapasalamat ako sa Diyos, kag gina-mention ko gid ikaw permi, Philemon. Si Philemon yung natumad niya, kay Philemon ang libro. Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints, that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus, for ye have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother. Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient, yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ, I beseech thee for my son Onesimus. Amo to kinahanglan sila naton Onesimus. Ginapakituoy ko sa imo ang akon anak nga si Onesimus. Nagambal ini sang anak niya sa pagtuo. Ha? Gin-guide niya si Onesimus sa Ginoo. Whom I have begotten in my bonds. Nangin gintaho ko siya pagi sa akon mga gapos. Botsalingon, siya ang bunga kang akin mga gapos nga ini. Ginggapos ako tungod sa pagwalis ang pulong sang Dios. Gindala ako diri sa Siningaduog sa Roma tungod sa akon mga gapos. Nangin tumulo si Onesimus. Now sa verse 11, which in time past was today unprofitable. Nasadtuan nga hindi pa siya tumulo, ang botsalingon ni Paul, hindi siya mapinuslanon. Kay may ginhimo si Onesimus nga malain kay Philemon mo. But now, profitable today unto me. Mapinuslanon na siya subong sa imo kag sa akon. Verse 12, whom I have sent again, thou therefore receive him, that is mine own bowels. Isuwo, karon siling Apostol Pablo, ipadala ko siya liwat sa imo, kag batunon mo siya, that is mine own bowels. Whom I would have retained with me, that in my stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel. But without thy mind would I do nothing, that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly. For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him forever. Tinagtalikod siya sa imo, sang makadali lang, karon batuna siya, tubtob sa katubtuban, forever. Receive him forever. And now, but not now as a servant, hindi subong nga ulipon, batunon mo siya, pero hindi subong nga ulipon, but above a servant. Subra pa sa ulipon, a brother beloved. Batuna siya nga utod na sa Ginoo. Okay? Especially to me, but how much more unto thee, both in the flesh and in the Lord, if thou count me therefore a partner, kung hinakabig mo akong partner, receive him as myself. Batuna siya nga daw pareho kanakan. If he hath wronged thee, kung nakasayop siya sa imo,
or oweth the oath, ugot silingon, ginkawatan ikaw, put that on mine, account. Abi, ibutang ra sa akon bahin, ako na lang sukta ka diya. Nami si Apostle Paul, no? Kung anong ginhimo ni Onesimo sa imo, abi, ako na lang isukta, put that on mine account. Ang ining words nga put that on mine account, amurang kalimbawa ni Jesus Christ. Nga ang aton utang, nagtupa dito kay Kristo Jesus, namatay sa krus. Amurang words nga put that on mine account. Si Kristo Jesus nag-ako sa aton mga sa. Murang bot silingon na Apostol Pablo, ko na lang sukta, Pilimon. Ti ang bot silingon sini ang the relationship between the servant and the master. If they are united in Christ, there is equality. There is what we call this, forgiveness. Ang pagpatawad ni Pilimon kay Onesimus, ara gin, open gin. Ara ang reconciliation, pagpasag-uli. Ara ang understanding, ginhangop na lang ni Pilimon si Onesimus. Itawo man lang kita. Kag may pagbaylo man, may pagbago man. Ginbato niya liwat si Onesimus. Okay? Love, grace and mercy, understanding, open gid si Pilimon para kay Onesimus. Nami, no? Kaya mo sila naton kay nga neither bond nor free. Basta nga ara gali kita sa kay Kristo Jesus, gin-isa niya kita. Okay? Number 2 diri nga example naton, bahin sa natawag nga male nor female. Neither male nor female. Balik kita sa Galatians chapter 3 verse 28. Nga nagasiling chapter 3 verse 28, dito kay na neither male nor female. Ti basta masaling kita nga male, masculine. Maambal kita nga female is feminine, no? Babae. Ang lalaki, ang iyang nga advantage, physically and emotionally strong. While ang babae, isling nila, emotionally and physically weak. Sa physically, gidman, weak gidman ang mga babae naton. Kaysa pagtuon, ang mga babae do, gamay lang ang numbers ang ilang mga vessels compare sa mga lalaki. Damo mga ugat-ugat sa mga lalaki iya. Lawas na, therefore strong sila. Okay? Yung babae, comfort gidman ang matag niya mo sa mga lalaki. Karon, ang lalaki makabigta nga superior. Ang babae makabigta nga inferior siya physically. Mga emotionally, tayong babayad o basta may mga problema, no, may kasubo, luha lang tayo na ginabayad kang babae, no? Kita tagil ang luha. Okay, weak sila. That is why nga dyan marangan nagsalad si Satan siguro tungod sa emotionally weak ang babae. According sa pantuon. Kag pro-mentally, hindi ta ma-measure ang mental capacity ang babae. Kay kadamo sa mga babae nga strong mentally, no? Maalam pasag sa lalaki, no? Ang point naton diri is according kay Apostle Pablo, why sang babae o kung lalaki? Wala sang superior, wala sang inferior. Patas kita in the eyes of God. Sa Biblia, male, ti makabig-tabing nga husband, female, amo ang wife, kung sa marriage, relationship. Ang lalaki, gidman ginatagan sang sang mahal nga responsibility compare mo sa babae. Bisan sa Garden of Eden, ang tanan nga responsibility ginhatag sa lalaki. Okay? Kag he is the head of the wife. According to the Ephesians chapter 5, na ang lalaki is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. Kag makita man sa lisang Bible, Ephesians chapter 5 verse 22, kadto abi kita para nga masaysay naton diri. Ephesians 5:22, sa lisang Bible, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife,
even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Okay? Everything. So, naghambal ini diri sang ginatawag nga submission o kung obedience sa mga babae, sa mga asawa, sa ilang mga bana. Kag sa verse 25, ang obligasyon naman sang bana, subo nga makita ang mga asawa sang ilang nga subjection, sang ilang nga obedience sa ilang nga mga bana. Siling raman ni Apostle Paul, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and give himself for it. Ang mga bana raman, may mga obligasyon naman sa ilang mga asawa. Ano ina? To love them. Ang pagpalangga sa ilang mga asawa. Okay? Pagpalangga. Si Sarah sa Bible, gintawag niyang yang bana man nga ni nga Lord. Dira sa may 1 Peter chapter 3 verse 6, gintawag niya si Abraham nga Lord, iyabana, Lord. Ang Lord nagambali na sa iyang respect, no? Kag iyang honor sa iyang bana. Okay? Tidiri, ang babae kag lalaki diri, sa bana kag sa asawa, ang bot naton silingon diri, nga may, according sa verse 21, silin Apostol Pablo, submitting yourselves one to another in the fear of God. Sa ibabaw sa verse 21. Naginsambit niya na diri, ang babae, submit yourselves unto your own husbands. Sa verse 25, husbands, love your wives. So meaning, makita ang ilang mutual submission. Hindi lang ang asawa nga nagapasubmit sa bana, kag nag-obey siya, no? Sa isa ka bahin, ang bana gali may submission man. Mutual submission sila nga duwa. According sa verse 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. So, mura gali nga kung ang God ara, nag-ara na kita kay Kristo, mayara nga unity and equality. Kita sa mata sang Diyos. Kag gina-practice na to nina, no? Nga mga bagay. Matod ra nga sa lisang Bible nga bisan gani sa atan nga marriage, no? Once nga marriage na o married na, husband and wife, they two become one. Nagambal sang physical union. No? Mind, heart, and body. Okay? Amo ning nagpakita sang pulong sang Dios nga neither bond nor free, neither male nor female. Kag ang ikatatlo diri, neither Jew nor Greek. In verse Galatians 3:28, sa ibabaw, sa sinang verse. Siling dira, there is neither Jew nor Greek. Ari naman, nagambal ini sa mga Hudiyo kag sa mga Grigo. Sa Biblia, naga-interchange ni siya ang paggamit, interchangeable use. Ang Greek diri, sometimes naga-refer sa mga Gentiles. Basta hindi ikaw Hudiyo, ginakabig ka nga Gentile ikaw. So, ang Greek diri, sometimes refer to Gentiles. Pero hindi tanan nga Greek are Gentiles, no? Okay? Not all Gentiles were Greek, and not all Greeks were necessarily Gentiles. Pero gamit din Apostol Pablo ang Greek nga tinaga, it's because nga
At that time, ang Grecian Empire amo ang nagagahom sadto nga time. So, bisan sa missionary journey ni Apostol Pablo, engaging sila sang Greek-speaking sa una language, no? Kag ang population's majority nagagamit sang Greek Greek-speaking language. So kay ang mga Hudiyo kung ginakabig nga first class sila nga mga tao, ang mga Grecian sa una mga panahon kay tungod nga sila amo ang gamhanan sa una nga panahon ang ilang nga empire. So makabig man nga mga first class man sila nga mga citizen. That is why gingamit nga Apostol Pablo diri ang duwa lang ka class of people diri nga ang siling niya diri neither Jew nor Greek. Kay ang mga Hudiyo gakabig nga sila first class man nga mga tao, ang mga Grecians first class man nga mga tao. So that is why nga kay ginasambit ni Apostol Pablo diri ang unity kang equality, waay sang Hudiyo kun Grigo, no? Waay sang bond nor free, wala sang male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. Waay sang superior, hindi kami superior nga mga Hudiyo, hindi man kamo superior nga mga Christians o kung Greek kamo, no? Kay kita patas lang sa mata sang Dios. Sa tion nga nagtuo kita kay Kristo Jesus. Okay? Patas kita. Unity and equality. Sa subong nga panahon, ang mata sang Dios waay lang nagatanaw sa pungsod sa Israel, kundi nga ang sa kabilugan bisan ang Dios nagatanaw man sang kabug-usan nga mga pungsod. Hindi lang nga nagatanaw sa Israel. Pero ang Israel ginagamit niya sa isa ka tinutuyo sang Dios kag iya nga mga promises why naga-fail ang iya nga mga promises. Kung ano gin-promise niya kay Abraham, tumano niya gid ini sa sina nga mga kaanak ni Abraham. Amo ang pungsod sang Israel. Kag ang mata sang Dios nagatanaw man sa iban nga mga kapungsuran. Okay? Ang conflict nga nakita tabla sa Israel kag sa mga Arab nations, no, sa recently na batianta ang ginango didto, no, gapati kita nga ang Dios makahatag gid sa uli sang isa ka ma-reconcile ang ina nga problema, masolbar ang ina nga mga problema, no. Magabot gid ang panahon nga hatagan ina sag solusyon sa Ginoo ang ina nga mga problema, no? Abot nakakita kamo sa mga testimony sa YouTube nga may mga Iranians, may mga Palestinians, kay iban pa nga mga Arab nations nga una gakaakig sila sa pungsod sa Israel, no? Pero sa tion galing nga nakilala nila si Kristo Jesus, natun-an nila palanggaan ang amo nga pungsod. Di ba nakakabikita nyo diyan sa YouTube, nagka-testimony sila. Siling niya ang sekreto gali nga mapalangga mo ang katawhan sang Dios. Siling niya sa tion galing nga makilala mo si Kristo Jesus. Kadamo-damo sa mga testimony dira sa YouTube. Tiya mura gani no nga ang aton nga nakita diri sa tion nga ang Ginoo ara na siya sa kabuhi naton nga magtuo kita sa iya, gina-unite niya kita. Lain-lain ang aton dalagan ka mga panguna-una, mga ideya naton kun ano dira. Pero sa tion galing nga makilala kita sa Ginoo, gina-unite niya kita ang aton nga kabuhi, no? Gina-unite niya kita. Diri nga nagatuga kang unity, equality ang aton nga kabuhi kunyara kay Kristo Jesus. So, wala sang inferior, wala sang superior. We are all equal, no? Patas kita. Kag ang aton nga unity kang equality nagaproduce kang quality Christian life. Quality Christian life. Manami nga kalidad kang Kristiyano nga pagkabuhi.
kag kung nagapakita kag kita kang quality of Christian life, nag-produce ang quantity. Anong quantity? Numbers. No? Pagdugang. Gusto na, unity, equality, kag nagaproduce ang quality sang kabuhi sang Kristiyanon, kag kung makita kang iba ng aton nga good testimony, isa ka manaming kalidad kag Kristiyanon, nagaproduce sang quantity. Ang ibang team ma-join na lang ra, mas ay nami nga kabuhi nila, no? Sang isa ka Christian life, no? Nga sumulunod ni Kristo Jesus, mawin naton sila. That is quantity. Ano ang natabo din sa the book of Acts chapter 1, ha? Acts chapter 1. Isa lang dyan ka example nga ipakita naton. Nga nangin victorious ang kabuhi ka mga Kristiyanon nga ini sa nga panahon tungod sa ilang manami nga testimony. Sa verse 42, sa Acts chapter 2, verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers, and fear came upon every soul, and every wonders and signs were done by the apostles, and all that believed were together, unity, and had all things common. In unity, equality, gambal kang ilang nga positions, no? Ang ilang nga mga belongings. Isa, one thing in common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Okay, mabinuligon sila. Ara ang the spirit of charity, ara. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Nagapakita kang ilang quality of Christian life nila. Isang nakita sila sang among nga mga tao nga manami ang ilang togetherness, ang ilang unity, equality, no, kag quality of Christian life nila. The Bible says in verse 47, praising God and having favor with all the people. Nakita sang mga tao nga manami ang ilang pag-inupdanay, pinagsamahan nila tungod ka sa Ginoo. And the Lord added to the church daily such as should be saved. That is quantity. Nagdugang. Nagarain ba lang atan nga ginambal ta? Unity, equality, quality, and quantity. Do nag-rhyming siya, no? Rhyming words, pero todra. Amura ang matutod nga realidad kag resulta kung ginakabuhi galay naton si Kristo Jesus. Okay? Sa aton simbahan, way makita ko nga may milyonaryo kita diri, no? Kung milyonaryo gani, doga ano kita, no? Heads up kita, kag do alang-alang kita, no? Wala. Kita patas lang pigado man. Yan kasi hindi man isa may mga gina-bless man kita kag Ginoo san paano. Kita ta man ang kayo kang Ginoo. It doesn't mean nga gina-downtown self naton nga materially kwan kita weak kita. So ang point naton diri is kun nada gali kita sa Ginoo amo ini tanan. Why sang labaw, why sang superior, wala man sang inferior. Hindi lang ang lawas sila ni Apostol Pablo, kundi ito gani ang pinaka-weak nga part sa aton nga body, ang itong ginatawaan tateng focus. Di ba, no? Sila ni Apostol Pablo dira. Agod nga wala sang schism in the church, in the body. Why sang wala sang division, why ta pakanubo ang part ang aton nga body. Rather gina take care naton. Amo man ra ang sa church mga members na to, din ang mga ara sa need kinanglanon, gina-extend naton. Di ba, no? Kinanglan mo. Utod naton sa Ginoo. Diyan sila sa problema, diyan sa kinanglanon. Kaya mura, gina-take care naton, gina-tatap naton ang bahin kag lawas ni
Kristo Jesus. Kaya mula ra no, ang nakita naton diri sa sini nga verse, Galatians chapter 3 verse 28, nga tungod nga gin-isa kita ni Kristo Jesus, ang aton nga pag-isa nangin manami ang iyang resulta. Okay? So sa naligad, again, ang aton pagpangamuyo sa nagaluntad tubla sa Middle East, no? Tungod sang gospel, why kita for the sake of the gospel, neutral kita. Nagapangamuyo kita sa pungsod sa Israel, palangga taman ra nga mga pungsod. Nga pungsod, it's because sa pangalan sa atong Ginoo. Pungsod ra kang atong Ginoo bay ni Kristo Jesus. O galing lang ang ilang failure, gin-reject nilang ilang king, Messiah nila. That is why nga ang programa kang Diyos ila postpone. Na postpone sila. Pero blessing naman ang ilang rejection para sa aton. Nga ang si Kristo Jesus nga ilang Messiah ginlansang nila nanging Savior naton. Kay dito gilang plano sa Dios nga pagi sa nga namatay sa cross ang iyang dugo hugas ang aton nga mga sala. Kag sa sini nga period wala sang Griego, wala sang Hintil, wala sang Hudiyo, patas kita sa mata sa Dios. Nangin bahin kita sa lawas ni Kristo Jesus, no? Tungod sang gospel. Silindira ni Paul in Romans 1 verse 16 and 17, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So, patas lang kita for the sake sang gospel. No? Kita bahin sang lawas ni Kristo Jesus. Pero nationally, ang Diyos iya, ang iyang promise kay Abraham, tumanon niya gidina. No? Tumanon niya gidina. So, kita, isa kabahin, tungod sang gospel, sa mga ibang nga mga pungsod, no? Why kita nag-discriminate? Patas lang kita, neutral kita for the sake of the gospel. Still, for the sake sa mga lost souls, we are still praying, no? Nga ining mga ibang nga mga kapungsuran malabutan kag mayong balita. Kag blessing man ining atang panahon subong nga kita sa cyber technology ni cyber age. Nga ginalabot sila sa mga mensahe sa pulong sa Dios. Na-mention naton sa nagligad nga Domingo nga pila ganito mga more than 430,000 missionaries kita sa subong nga nagalibot sa bilog nga mga kalibutan, no? Nga ginagamit sa Ginoo. So thank you again sa sining aton nga pagtuon sini nga pulong sa Ginoo ang Ginoo gid magapakamayo sa aton tanan. Okay? Kag akop na lang kita sa aton nga pangamuyo. Ga-pray kita. Lord Jesus, thank you again sa sining aga. Thank you Lord sa among mga pulong nimo nga nakita namon diri sa the book of Galatians chapter 3 verse 28 nga tungod sa kay Kristo Jesus nga amon Ginoo nakita namon Lord nga ang amon kabuhi ginatagan nimo sang giligid ang kada isa sa amon. Ginhimo mo kami Lord nga united and ginhugpong mo kami. There is a unity and equality sa amon nga kaimtangan. Nga nagapakita Lord nga ikaw wa isang pinilian kundi nga kami tanan sa imong nga presensya patas kami. Kaya ginagamit mo kami sa nagakainlain nga mga pamaagi agod makatag sang glory sa imong ngalan. Kag kabay Lord nga sa gyapon ng imo pulong nagahatag sang kabakod sa amon tanan. Kag nagapangamuyo kami man sa mga less important nga mga ginakabig sang iban nga mga katawhan. Ini nga mga katawhan Ginoo
ikaw naghatag sang importansya man sa sing mga tao. Amon nga pagpangamoy nga for the sake of the gospel nga malabot ini sila man nga mga katawhan kag sa gyapon nga ginagamit man ang imo nga mga kaanakan sa lain-lain nga mga pamaagi pagi sa among mga missionaries pagi Lord sa social media nga malabutan sila sa imo nga mga pulo. Gamita Ginoo ang ini nga mga pulong nimo sa lain-lain nga mga pamaagi. Kaga sa sining adlaw sa amon nga pagtipon, kabaylo ikaw gid ang mahimaya sa amon. Kabuhi kag sa imo nga mga alagad, paday na ka magatag kaalam kag kusog sa lain-lain namon nga mga kasimbahanan, sa mga tumuluo. Kaya gamit ang pulong mo nga magatag sang comfort kag strengthening sa ilatag sa kakabuhi. So salamat sa sining adlaw kag sa amon nga mga kauturan nga may ginabatyag sa kalawasan pangamuyo kami. Buligi sila Ginoo. Kag sa amon mga utod man nga sa iban nga pungsod ara man sila sa ilang mga trabaho amon pangamuyo man nga lawas para sa ila. Kag sa iban namon nga mga viewers man ayan mga utod namon sa Ginoo manog pangabudlay man nga kaangay sa amon ikaw ang strengthen man sa ilang mga comfort sa ila. Kag sa iban pa namon nga mga viewers pagi sining live streaming namon. So salamat Lord sa pakigupod sa amon tanan kag ini ginabalik namon ang pagpasalamat kag pagdayaw kay Kristo Jesus nga amon Ginoo. Amen and amen. Good morning everyone. Sige. Aton oras. It's now 11:36. Sige. Mga kon kita, mera kita nga announcement. Do we have Member G sang activity? Ladies Fellowship sa Saturday din kita kamo. Okay, sa Little Temple. Pastor Janelle. Okay? Ladies Fellowship. Well, second Saturday. Hindi pa Saturday nga July 12. Okay? July 12. At hindi sa next Saturday. Sige. Kaga concern natin. Dugang sa pagpangamuya man sa amon nga bahin at si amon nga tatay dulong na namon sa katapusan nga kapahuayan sa Miyerkules nga adlaw. Mayad lang ang panahon, no? Buhilog lang mayad nga panahon para matawhay man sa mga luyag attend sa mga kumpanya. Sige. Kita ng mga ang strength sa Ginoo kag comfort alan sa tiyon sa naton nga mga kasubo, no? Ti ang pulong kang Ginoo diyan gid naga-comfort sa atin. Sige, kag this time matag kita sang special number mera kita or song number atag natin. Sige, hatag natin. Okay.
educate sa aton nga song number. Okay. Kapag managin. Sige, matata ang dugang na special number. Welcome gate no sinaga manangidet kasi mga tapuhan kagaya nag-share January.
offering kaya ginamit kabalo sa aton mga purpose aton ng paghatag kay sa gyapon para ini sa iyang buhaton. Magkapangamuyo kita for the offering and I request no Lola Leria sa pagpangamuyo. Sige. Mag-start na lang kita rin sa pagkaduwa nga pagkoon sa puno sa Ginoo. Kaya ang oras na kalapat na 11:50. Hindi kita sa itong mga libro. Sa mga Bible. Sa Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26:3. Nagasiling dira. Isaiah 26 verse 3. Isaiah 26:3. Nagasiling, thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Magapangamuya na kita sa liwat. Lord, ugdi kami sininga tion sa liwat sa ikaduha na mga pagtonsip mo nga mga pulong. Kag ang pulong mo nga ginbasa namon makahatag dugang sa pagkilala namon sa imo. Ugdi kami sa sininga tion kag tangi kami kaalam sa pag tukib sa sininga mga kamatuoran. Kag mangin beneficial para sa amon ng mga kanakani. In Christ's mighty name, this is our prayer. Amen. Ang ginbasa nato diri again, thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Una sa tanang ginsabgit diri ni Isaiah ang balin sa Diyos about God. Ini nga God nagapakita sa preciousness of God. God is precious. Nga ini nga God is powerful, holy, and righteous. God, merciful and gracious and just na God, no? Kag siya nakahibalo sa aton na
fears and worries sa atong mga kamuhi. Kag ang ining nation of Israel, she has a God ready to defend her. Handa sa pagdepensa sa iya. Kaya ini nga Diyos nga sila ito powerful, holy, righteous, just, gracious, and merciful God. Kagawin yung ginamba niya Isaiah, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Ayhan while lang yan naghahambal bahid sa ginapatuhuyan ni Isaiah nga mo ang pungsod sa Israel. Ayhan nagambal manini, no, applicably para sa aton nga pwede tayo na magamit nga kung ano gin-promise ang God to His own people amo man sa aton nga ang Diyos magahalong sa aton just like sa ginhalungan niya man ang iyang mga katawan. Kag ano ini nga halong siling din ni Isaiah, thou will keep him in perfect peace. Ikaw magahalong sa iya sa imo himpit nga paghidait. Ang himpit nga paghidait sa Diyos amura ang nagahalong sa aton, nagatipig sa aton. Kagdugang pa, because he trusted in thee, tungod kay nagsalig siya sa imo. Now, ang ining perfect peace ngayon nga ginsambit din ni Isaiah para sa atong ginakabig ato ni nga priceless position. Wara sang bili ini nga bagay, isa ka position, isa ka property nga ginhatag sang Dios nga ini priceless. Wara ginabaligya. Cannot be purchased. The most costly nga bagay nga ginatanyag sang Dios. Sa aton dugang nga pagpanaliksik, sa aton nga pagtuon, ang aning lang aton nga mind, panguna-una naton, hindi ini siya static entity. So sa aton nga pagpanaliksik, anong static entity man? But rather a dynamic and ever-changing system. It's constantly processing information, learning, and adapting. Ini nga ito nga human mind ngayon, hindi ni siya siling niya static entity. Ang static entity, ang bot niya silingon sini, hindi ni siya like software na computer, isa ka software na dyan naka-stored ang nakabigad database siya o kung gin-store dira ang mga information. Grabe kapag pindot mo, guwa dahil ang sabat. Pariyo ka mga application sa mobile application nga pag tumok mo, agwa dahil. Kung naka-store doon ang information dira, pariyo kang dictionary, just aton nga mobile application may dictionary da, pag pindot mo, pag ano nga mga words ang gusto mo, ara ang sabat. Hindi ra tala among aton nga human memory o human mind naton. Ha? Amo yung words diging gamit niya nga, the mind is not a static entity, but rather a dynamic and ever-changing system. Ever-changing, naga-change siya Dynamic and ever-changing system. Kay amo ni siyang aton nga human mind diri, nagakuan siya, naga-process siya sang information, learning, kag adapting, nagatuon, ginagamit sa pagtuon, kag naga-adapt siya sang something na luyag ta
i-instill sa aton nga mind. The mind is influenced by our experiences. Kung ano mga experiences outside, ginabaton ta sa aton nga human mind, sa aton memory. Pwede man nga culture, sa tiyon nga gamay pa kita, kanson ang mga tradisyon, no? Mga traditional nga ginagawi naton, kultura, okay, social interactions, gina-adapt naton sila because of the mind. Now, while nga aton nga brain naman ya, the brain does not suffer literal damage from too much learning. Sa too much nga pagtuon naton, excessive nga learning naton, hindi man siya automatically o literally nga ma-damage siya. Pero ang pagtuon na kasilig, excessive studying or trying to learn too many things, radang damo nga mga butang nga nagakuan sa aton, tasking, damo ra kita mga ginahimo, kung ano nang nagasulod-sulod sa aton mga panguna-una, isa ra kita malipatan, di ba? Sa salisang balay pa lang gani, luto ka, bayaan mo. Nawili ka rin sa kubra, pagbalik mo, uring rin. Kaya na kita ginaobligar. Huh? Ako na siling niya, excessive studying or trying to learn too many things at once can lead to cognitive overload. Kung siling mo, cognitive, ginag-acquire kita, nga mag-overload siya, ato nga human memory, stress, and burnout. May burnout. Nakapansya nakapuy ka, madamage siya, or what? Negatively impacting mental and physical health. Naga-effect siya negatively sa aton nga mental and physical health naton. It's important to balance learning. Balansin ang pagtuon with adequate means gamiton sa mayo, adequate rest, breaks, and other activities. Kung anong ginahimo naton, paway gid, no? Kada other activities dapat balansi, may pagpaway, no? To maintain overall well-being. Kay nagatubro kang mayadgid nga ikayong lawas nato. Siling sang Bible in Ecclesiastes chapter 12 verse 12. Balikan to kita sa Ecclesiastes 12:12. Ecclesiastes 12:12. Siling dira sa book of Ecclesiastes, and further by this, my son, be admonished. Of making many books, there is no end. Why matagasiling naman? Ang nakita natin diri, making many books, siyempre hindi mga tao nagay mo sa mga libro, hindi basta-basta ra, no? Mapag-akbar nga trabaho, pag iwati mo linya, hindi ka budlay man nga trabaho, strenuous man nga trabaho. Of making many books, there is no end. And much study is awareness of the flesh. Ang mula natin nakita diri, and much study is awareness of the flesh. So meaning, kung nagatuon gali kita, nagaresulta man kang awareness of the flesh, mind and body. Grabe ang workout kang atin nga ang energy kang mind ka at ang body ka. Okay. Kaya mo ganing kung may dyan kita karang kapasidad, hindi ka pag-uyangan ang energy kang atin nga memory. Gamitin ta sa tama sa gusto nga paggamit. Kag hindi siya sila naton kay nas naton, hindi siya overload, hindi siya stress, hindi siya burnout. Sa mga at once lang na ginagamit ka pala, naway na sa pagpahuway. Kasi sila itong negatively impacting mental and physical health natin. Okay? So may rest man siya, may relax man siya ang ating mind. Ang nakita katagid din in connection sa ating mga kabataan,
may nabasahan ako sa ang iyang titles is The Devil Lives in Our Homes and is wreaking havoc on our children. Sa sining nga title nga ginabasa ko, ang devil daw kuno ara sa atan nga mga phones. Nagakabuhi sa aton nga mga phones and is wreaking havoc on our children. Wreaking tingnan din nagaguba, lupas blaka wreck, no? Ano ra? Yupok, guba, damage. Ang wreck tayo, mamaraguro nga shipwreck. Pero kang mga shipwreck, ang malunod na barko, no? So, pareho kang aeroplano, ito nga ang Air India nga ito nga na crushed siya, no? Yeah? Na ruin siya, naguba siya. Damo ang na-damage ng kabuhi, naguba ng kabuhi. So, meaning, ang ini nga title, The Devil Lives in Our Homes and is wreaking havoc on our children. Kung hindi gili kita, hindi ta ma-monitor, hindi ta ma-control ang paggamit, excessive na use of gadgets, nagaruwin man sang, especially kang atin na makabataan kung wala rin di control. Hindi man nami ang effect sa sining excessive use of gadgets. Hindi man nami. So, pag-control ara sa aton. Ara ang pag-control. Ang Bible nagasiling sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 and 7, rather ang kabataan ta ipadumdum tagit sa ila ang pulong sang Diyos. Siling sang Ginoo diri, ang akon pulong itudlo mo sa inyong mga kabataan. In Deuteronomy chapter 6 verse 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in this house, in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Sino sa Ginoong akon pulong itudlo sa imong mga kabataan? Itudlo sila. Kini, kung gusto ta nga ma-proteksyonan ang ating nga kabataan gali sa mga outside nga nga nagaruin sa may kang ating kabataan, proteksyonan ta sila rather nga po ang pulong sa Diyos. Protection nila sa itong mga kabataan. Ang siling Bible, neither give place to the devil. Ang devil, nagapangita lang ra kang entrance, kang isa ka loophole, isa ka way, na pwede niya sudlan sa kabuhi sa isa ka tao, ilabi ang ginagatan ng mga kabataan. Okay? Ang devil, pwede niya gamiton ang alcohol, ang mga strong drinks, no? Gradually ginamat-amat guba kang alcohol ang memory kang atin kabataan. Ako sa muna kagi man ko pangatan noon, kung ay ko maguntat siguro sa amo ko mabisyo alcohol, hindi gid man nami ang nadangtan ko. Sa temprano pa lang kay ako mismo nakatukid na do hindi maayo nga ginahimo ko. Ako mismo naghihimo sa isa ka desisyon na stop ko na ang among bisyo. Ang alcohol, amat-amat ginagawa ang memory kang atong kabataan. Ang illegal drugs, drug addiction, isa man. To the extent na nagahimo sa mga krimen, mga rape sila, so on and so forth na ginahimo nila ng mga bagay. Ang ibang addiction sa pornography, addiction sa drugs, pag ibang pang type of addiction na ginahimo nila. Addiction sa excessive use of gadgets, ano sila itong kaina. Addiction man ragi hapon. Matabig ka ng mind obsession. Gina-obsess kita ang ating mind sa sing nga mga bagay na paliwat-liwat na itong nga ginay mo nga nagaruin raman gali ka ang ating mga
ang una-una. Sining sang Bible, neither give place to the devil. Hindi ta siya pagatagan sang isa ka tsansa. Nga sa din, pwede siya nga magsulod sa kabulisang tao. Gamiton niya ang alcohol, gamiton niya ang drug addiction, gamiton niya ang pornography, gamiton niya ang excessive use of gadgets, nga ang time ta maguba, ang mind ta maguba, ang kabuhi ta maguba. Okay? Sining sa Bible, the devil is like a roaring and roaming lion. Diba sining sa Bible? Seeking whom he may devour. Kapangita siya kung sinong halanhunon niya, i-devour niya. He is like a roaming and roaring lion. Gamitan niya ang iniging sabit natin ng mga bagay sa pagbuba kang mind kang atin ng mga kamata. Para sa sina ng mga bagay ngayon na love, ano pa ito kina? Peace, long-suffering, gentleness. Ang espiritu sa yawa araman sa diyan sa bitterness, hatred, jealousy, ano pa kin? Envy. Espiritu gyapon ra. Espiritu ni San Dios diyan sa sabit natin kina nine fruit of the spirit. Ang espiritu sa yawa diyan man ra. Hatred, resentment, envy, jealousy, killing, murder, addiction, so on and so forth. Ginahimo sang devil ina sa pag-ruin sang kabuhit sang tao. Alcohol, ano pa gid? Drug addiction, genre. I-connect ang Ephesians chapter 2 verse 2, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ginagamit yang ining mga butang ini sa pag-ruin sang kabuhit sang tao. Okay? Kag siling sang 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4. Pirmita ginabalik-balik ini nga bersikulo nga nagasiling diri in whom verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. The God of this world hath blinded the minds. Ginaguba niya, ginablind niya ang pangunahuna sang tao. Okay? Ang Diyos lang ang sarang makaayo sang pangunahuna sang tao. Ginaayo sang Diyos. Nadamdaman ta sa King Nebuchadnezzar sang nang iyang mind na ganitong sakit ni King Nebuchadnezzar, no? Related sa mental disorder or ano ang tawag sina nga term nga magamit kay King Nebuchadnezzar nga naglain ang iyang pangunahuna pero ginayo sang Dios. Dios lang ang makasarang mag-ayo sa pangunahuna sang tao. Mga psychiatrist naton, doctor of the mind, na sila ang nagadetermine kung ano ang isa ka behavior kang tao na nagapakita kung ano ang iyang mental condition. Amo man dya, nakita ta sa scripture nga ang God can heal the mind. Makaayo siya sa pangunahuna sang tao. Halin siya sa sina nga addiction, pwede baguhon kang Diyos ang ina nga kabuhi. Kag sa aton nga pangunahuna man, pwede ta nga ang aton sa aton pa nga pangunahuna, gina-encourage kita, encourage kita sa pulong sang Dios nga paagi sa aton pangunahuna alagaron ta ang aton Ginoo. Siling sang Bible in Mark chapter 12 verse 30 and 31, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy strength, and with all thy mind. Sa aton pangunahuna alagaron ta ang aton nga Ginoo, no? Ang aton Ginoo. Kag sa pagsalig naton sa Dios, kay siling dito kay nasa aton nga verse in Ephesians chapter 26 verse 3 nga thou shalt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, no? Siling sang aton nga Isaiah chapter 26 verse 3 nga nakasiling dito, because he trusteth in thee. Ikaw, Ginoo, magatipig sa imo himpit nga kalinang
ang iya pangunahuna nagapabilin sa imo kay siya nagasalig sa imo. Ang benepisyo sang isa ka pangunahuna sang isa ka tawo nga nagasalig sa Dios is a perfect peace. Kung ang aton pangunahuna nagapabilin sa Dios, ang benepisyo sini amo ang perfect peace nga ihatag sang Dios sa aton. Nga siling naton kay na ini nga perfect peace is priceless possession. Wala sang bili, ginahatag sang Dios sa mga tao libre nga bunga kang aton mapidadayonon nga pagpabilin sa aton pangunahuna sa Dios. A perfect peace. Increased trust ang iya nga benepisyo. Spiritual strength ginahatag niya para sa aton. A deeper connection with God. Ang aton madalang pagid nga connection sa Dios ginadugang niya. Ang aton nga emotional well-being, joy, peace, ginahatag niya sa aton kagipusoon. Guidance and direction, ginahatag sang peace ang Diyos. And strength overcoming trials. Ginatagan niya kita kusog pagi nga malampuasan ta, ma-overcome ta ang mga pagtilaw sa atong kabuhi. Pagi sa sining nga peace ang Diyos, ginatagan niya kita sa eternal perspective. Ginapakita niya sa aton, gina-enlighten niya kita nga makita ta ang butang nga ara sa aton unhan. Helps us to see beyond the temporary nature of earthly things. Na hindi lang aton punan nagapabilin sini nga pagkilala naton sining earthly things, kundi ginapakita niya pagid ang ara sa unahan naton. To focus on the eternal realities sa aton nga kabuhi. Kunanong ara sa Dios. Amo diyang mga benepisyo sang isa ka pangunahuna nga nagapabilin sa Dios. Philippians chapter 4 verse 6 and 7 dugang dira siling dira sa Philippians chapter 4 ang ini nga kalinong sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagangop according to Apostle Paul. Philippians chapter 4 verse 6 and 7, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang kalinong sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga pagangop, magatipig sang inyo mga tagipusoon, kag mga pangunahuna, pagi sa kay Kristo Jesus. Amo man to ginambal ni Isaiah kina, thou shalt keep him in perfect peace. Apostle Paul says, the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang kalinong sang Dios magatipig sa aton. Siling aton kay na amon siya nagatag sang perfect peace, increased trust, spiritual strength, gives us a deeper connection with God, emotional well-being, guidance and direction, overcoming trials, eternal perspective, so on and so forth, nga matag sa kalinong sang Diyos aton nga kabuhi. From devil, luyag niya nga iruwin, ina nga peace sa aton. Pwede niya makuha. Ina nga peace is a priceless position nga ginhatag sa Diyos. No one can snatch it. No one can take it sa aton nga makabuhi nga ginhatag sa Diyos para sa aton. No? So, praying ng aton nga mind, proteksyonan naton ini. Ang aton kabataan, proteksyonan naton sila. No? Nga rather ang pulong sa Diyos amo i-instill ta sa ilang mga pangunahuna. Okay? Di kita mag-end. Kag sila ni Kristo Jesus in connection with this John 16:33, in the world ye shall have tribulation, but in me ye might have peace. According John 16:33, ang ginambal ni Jesus dira, John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. In the world ye shall have tribulation, but in me ye might have peace. In John 14:27, Jesus said, 27, peace I leave with you,
My peace I give unto you, not as the world giveth, but give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang kalinang sang Diyos na ginhatag sa aton, na hindi mahatag sang kalibutan. No? So sa sininga kalinang sang Diyos, may paglaom kita. May pagsalig kita, confidence kita, may paglaom, hope kita. Na, nga masanag sa unahan natin. Tungod sa kalinang ginhatag niya tayo sa atin. Magapangamuyo kita sa sining tiyon. Lord Jesus, thank you again sa sining amon nga pagtuon sa imo pulong. Kagabay Lord, nga hindi na mga pulong mo. I-claim na mo nini. Kaya ikaw naghatag sang kabakod sa amon mga tilipuson. Ginpahatagan mo sang kasanag ang amon mga pangunahuna. Kag amon tagipusoon. Kag ining kalinong mo Ginoo nga hindi mahatag ang kalibutan. Ginahatag mo ini sa bisan kay sino nga loyal mag-angkon sini. Kag ang amon mga pangunahuna nga naka-angkor Ginoo sa imo nga mga pulong, mga promesa nga waay fail ang imo nga mga promesa. Tapos namon nga saligan Lord. Salamat sini nga kalinong nga ginhatag mo para sa amon. Kag ginakalipay namon ini nga isa ka ginakabig nga treasure sa amon mga kabuhi. Kay ini bunga kablang nga espiritu nga ra sa amon tagipusoon. Kay ang imo pulong nagsiling, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Kag waay sang kasuguan nga nagapamatok sini. Salamat Lord sa sining mga bagay nga pakilala mo sa amon ang imo nga mga pulong. Ang akon pangamuyo sa sining aga, ang imo makanakan, nakakita ikaw Lord sa ila kalain-lain Lord nga mga concern sa ilang nga kabuhi. Ikaw Lord ang maga-entertain kang mga pangangailangan sa imo makanakan sining adlaw. May mga palangamuyuan kami Lord nga amon kabataan. Ikaw Lord magahatipig, magahalong sa ila. Hindi pagitugot ang yawa nga maguba sa future kanamon nga makabataan. Proteksyon na sila Ginoo sa imo nga dugo. Kag imo nga mga pulong in-nurture namon sila. Nga ang pulong mo amo ang ibutang namon sa ilang nga mga lamharo nila nga mga pangunahuna. Agud matun-an nila ikaw nga palangkaon. Matun-an nila ikaw nga alagaron. Kag kahadlukan sa ilang bungkos nga kabuhi. Proteksyon ni Lord, kubiri sila sa imo dugo ang amon nga mga kabataan. Kag kami Lord nga imo makanakan salamat nga ginpamugtaw mo kami sa kamaturan. Kaga ginapaabot mo sa amon nga dapat namon balikan sa pagpangalagan ang mga butang nga nabato namon sa imo. Salamat sa sining mga kamaturan Ginoo. Kamitanan sa imo kadayawan. Tuptop sa imo nga pagbalik ginakalipay namon Lord. Magabot gid panahon namon mga pagpangabudlay may katapusan ini. Kag samtang may panahon pa kami i-grab namon ang isa ka oportunidad. Kalitan namon ang amon oras, redeeming the time because the days are evil. Thank you Lord sa sining mga pulong mo. Pakamayo ang imong mga pulong sa nagaklain ng mga kasimbahan. Gamit ang imong mga alagad nga pagpakamayo ang pulong mo sa sining adlaw. Salamat kag pasalamatan man namon ang amon mga viewers, ang amon mga kauturan nga nagapakigupod sa amon sining adlaw sa pag-alagad sa imong mga pulong. Ikaw magahatag mayad nga lawas para sa ila. Kagamita kami sa imong nga kadayawan. Salamat kag giniamon nga pagpangamuyo ginabalik ang kadayawan kag pagpasalamat kay Kristo Jesus nga among Ginoo. Amen and amen. Good morning everyone. Okay? Magatakop kita sa isa ka bahanon natin. Sige. Sa aton mga himno, magakanta kita dira. Dili kita sa kantaon na biniyang Mansion Over the Hilltop. Ang ginaman sang Diyos aton sa malawig na mga panahon nga magabot kinang panahon nga didto kita sa sining nga duog nga ginaman niya para sa aton. Okay? Mansion Over the Hilltop. I'm satisfied with Hymn number 82.
82. Mo ka namin siguro kung makita tayo ng mansion ngayon, no? Kaya gin-describe mo dyan mo, gin-describe sa the book of Revelation, mo ka namin sa niyang description dira. Just imagine, gold ang streets, may mga precious stones na lain-lain nga color sa palibot, niyang wall, wow. Kaga, hindi na siya rooms, kundi sa nakanta lang, hulot, no? It is Hindi mo, ikot city, kundi mga mansions, mga building, di ba? Baka namin ka na isang syudad ng mga pungsod, New York, Tokyo, ano ba gid? Din na mga countries, bagay mga nagni ang mga syudad, no? Kaya hindi ko katabihan ka namin sa mga colors, how much more ang mansions ang Ginoo na ginaman para sa aton, no? Ang minami ni Galo. Diyan sa the book of Revelation, ang iyang description. Okay, so kantaon naton kag ano kantaon sa inyo ano. I'm satisfied reading. Sing. I'm satisfied with just the captives below. A little silver and a little gold. In the city where the ransom will shine, I want the gold one, that silver line. I got a mansion just over the hilltop in that bright land will never grow. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. No open tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow was stone. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I got a mansion just over the hilltop in that bright land where will never grow. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Number 3, nothing before is certain or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of that city. I want the mansion of harp and of crown. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land will never grow. And someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Amen. Magatakop kita sa isa kapag pangamuyo. Again, pagkatan si Pastor Sam.
Pray kita. Amay namon nga langit noon, salamat gid sa imo kaayo nga buhi kami sigapon. Salamat sa imo katutom. Salamat sa imo gugma sa tagsa-tagsa. Salamat gid sa imo pulong nga naga-remind sa amon nga maging aware kami, nga dapat maging maalam kami sa devices sa mga yawa nga damo sa plano, nga hindi siya namon pagtagaan sa gamay nga pamaagi nga makasulod sa amon nga pangabuhi kagupon amon entire life kag amon na pamilya as well. And Lord, ginapangamuyo namon gapangayo gid kami kapatawaran sa amon mga kasalanan na ako namon nga may mga sala gid kami adlaw. Hindi namon mabantayan amon una-una, wala namon mapunggan, wala namon mabantayan amon na hambal na nakasakit kag nakahukom sa isang pareho namon. Lord, ginapangabay ko kag ginapangamuyo gid namon nga ang mga kinanglanon sa tagsa-tagsa sang panimalay, may mga balayran sa eskwelahan, may mga balayran sa gipangpulman or may kinawat-on sa lamisa, wala bugas or anusudan or inubayad sa kinanglanon, balaklon. Pero Lord, kitang mo pag nagasalig kami sa imo, ikaw ang Diyos namon nga buhi, ikaw ang Diyos namon nga amon provide. Lord, nagatuo pag nagasalig kami sa imo nga bilang amon personal nga manluluwas, ikaw lang gid makaluwas sa amon sa tugtog sa nagadaba-daba nga kalayo mo ang impyerno. Lord, salamat sa langit nga ginaman mo para sa amon. I know ang ini nga lugar temporaryo lang gid ini. Mabot sa tiyempo nga mag-aabot ikaw, kag ikaw pagakuhaon mo kami, magapuli kami sa imo gid. Lord, salamat sa imo katutom kag kaayo sa biyak sang amon nga kapaslawan sa pagpangalagan. May mga lapses kami, may mga kakulangan kami, pero ikaw wala nagakakulang sa amon. Salamat sa mga problema. May mga kasakit, may mga masakit, may mga kinawad-on, pero still nagkaka-realize namon nga at the end of the day, ikaw Japon ang amon dapat palapitan. Lord, salamat nga wala ka ginagapabaya sa amon. Salamat sa gugma nga wala kondisyon. Salamat gid. Lord, tagai kami kalipay kag ang amon tagipuson nga may nabitbit kami nga maayo nga mga nga mga mensahe halin sa imo nga pulong pamaagi sa pagwali ni pastor nga madala namon sa pangadto-adlaw namon bilang Kristiyano. Lord, salamat sa imo kaayo. In Jesus' name we pray. Amen.